Kahapon po at saka ngayon, ang tema ng ating mga pagbasa, lalo tigit ng Ebanghelyo, ay patungkol sa karanasan ng kahandaan. Araw-araw, yung langis ng ating mga ilawan ay yung magkaroon tayo ng palagiang karanasan ng pananalangin. Yung bago magsimula ang maghapon, may kakayahan tayo na dumulog sa Diyos at kumapit sa Kanya para sa gayon, magkaroon tayo ng biyaya at pagpapala na alam natin, kahit na hindi natin alam yung mga mangyayari sa mga susunod na oras o araw, may mapanghahawakan tayong lakas na alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sasamahan niya tayo. At mula doon, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Kaya yung kakayahan natin na maging mahinahon sa mga nangyayari sa buhay natin, nagaganap ito kapag tayo ay nagkakaroon ng kakayahan na umugnay sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, lumalalim yung ating kakayahan ng panalangin. Kahit yung mga pagdedesisyon natin, pinagdadasalan na natin, mga pinagdaraanan natin, pinagdadasalan na natin. Yung papasukin natin buhay, pinagdarasalan na rin natin. Ang Diyos bilang mahalagang bahagi ng buhay natin, nagagawa nating isaalang-alang ang maraming bagay. At yung langis ay sinisimbolo ng kanilang ganap na kahandaan. Kasi kapag kasama na nila ang lalaking ikinakasal o ikakasal, hindi mapapawi ang liwanag ng kanilang ilawan. Sapagkat alam natin, si Jesus na ang taglay at kasama natin. Kaya salamat po kasi dito po sa atin, kahit napakaabala ng ating mga gawain sa ating pong City Hall, sa ating pong gobyerno, may oras tayo para tumigil sandali, maglaan ng oras ng panalangin, ng banal na misa, at mula doon mapaalalahanan tayong lahat. Kahit naabala ang mundo, kahit marami tayong dapat natugunan sa ating lungsod, may oras tayo para sa Panginoon. At sa Kanya pinagkakatiwala natin ang lahat ng ito. Amen.